Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin here for today is reflection. Ano ba yung pangarap mo sa buhay? So, karamihan sa atin, lalo na pag bata tayo, di ba? Ano ba sinasabi ng mga bata? Paglaki ko, gusto ko, engineer ako, doktor ako, pulis ako, teacher ako, o kung ano pa mang pangarap yan. Pero pag lumaki na tayo, minsan parang unti-unti, lalo na kung hindi natin naabot, parang pinanginahan tayo ng loob. Pero kung ikaw bibigyan ng pagkakataon ng Diyos, di ba? Na ibigay kung ano yung gusto mo o kung ano yung pangarap mo sa buhay. Alam mo naman natin na ang Diyos ay makapangyarihan at hindi nauubos ang kayamanan, di ba? Para ibigay sa atin. So kagaya nung isang ama, di ba? Dito sa lupa, lumawa tayo, di ba? Uh, isang responsableng ama, hindi kayo pinapabayaan. Parang inaasikaso yung pamilya, binibigay yung responsibilidad niya hanggang sa makatapos yung pag-aaral, di ba? So gaano pa kaya ang ating amang nasa langit kung tayong mga tatay dito o yung mga tatay natin ibinibigay yung gusto natin, gaano pa kaya ang ating ama natin sa langit, na which is siya lahat ng may-ari ng buhay natin, uh, siya yung makapangyarihan sa lahat, di ba? Alam niya kung ano yung the best sa atin. Kaya gaano pa kaya siya kung tayo humingi sa kanya. Pero ang tanong lang dito kasi, kumpiyansa ka bang humingi sa kanya? Sa Diyos. Kasi baka iniisip mo, lalo-lalo na, di ba, pagka alam mong marami kayong hindi ginagawang magandang, makasalanan ka, ayaw mo lumapit sa Diyos. Ayaw mo lumapit kasi nga, feeling mo, malayo ka sa Diyos. Kasi nga makasalanan ka. At hindi ka pagbibigyan. Dahil iniisip mo lagi na gumagawa ka ng hindi maganda. Pero ganun pa man, di ba? Lumapit tayo. So, kagaya natin, di ba? Bilang isang magulang, di ba? Paminsan-minsan, o madalas minsan, yung mga anak natin nagiging pasaway. Yung utos natin, hindi nila sinusunod. Yung pinapagawa mo, hindi rin ginagawa. Pero pagka humingilis sila, hindi mo kayang tiisin. Di ba? Kahit naging pasaway pa yan, hindi ka sinusunod. Basta naglambing sa yung anak mo, tay, gusto ko ng ganito, di ba? Tay, tulungan mo ako. Hindi mo matiis sa kabila ng pasaway na ginagawa sa iyo na ayaw ka sundin. Pero lumalabas yung ano mo yung pagmamahal mo bilang isang tatay, di ba? Gaano pa yan kakulit yung anak mo ko pakasaway, talagang pinagbibigyan natin. Ganyan po tayo, di ba? Lalo na kung responsable ka talagang ama o ina, ginagawa natin. Kahit kung minsan kapatid mo lang, di ba? Kung wala kang sarili pamilya, kapatid mo lang, o kaya tita mo lang, pamangkin mo lang, binibigay mo yung gusto nila, kahit alam mo minsan pasaway talaga sila. So, ayon sa 1, chapter 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So yun guys, napakaganda ng mensahe. Di ba? Napakalinaw. Ang magnanakaw daw ay naninira lang, pumatay, magnakaw, di ba? So ibig sabihin, puro negative lang, sisirain lang ang buhay mo. Walang magandang may dudulot sa tao, di ba? Sa kapwa-tao, kundi permisyo lang ang ginagawa. Pero sabi ng ating Panginoon, naparito ako upang bigyan kayo, di ba, ng magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Yung words na masaganang lubos, medyo malawak yan guys. Pag sinabi mo masaganang, parang walang katapusan, di ba? Yung lalagyan pa ng lubos, abundant talaga. Ito yung sa amin sa El Shaddai, yung tinatawag na siksik, liglig, at umaapaw na biyaya
ng ating Panginoon Diyos. So kung gano'n, humingi ka na. Humingi ka ng malaki. So, alam mo, may karamdaman ka, di ba? Huwag mo na sabihin na, Lord, gusto ko nang gumaling. Huwag na, sabihin mo na, yung mas malawak ng Lord. Gusto ko, habang nabubuhay ko, loobin mo na maging malusog ako, pati yung aking pamilya. Yun na, straight na talaga, di ba? Lubos-lubosin mo na. O kaya naman, sa trabaho, mahingi ka ng trabaho, yung may posisyon na. Di ba? Yung may posisyon na, para mataas ka agad ang sweldo mo. O kaya naman, pag nagbi-business ka, yung malaking deal na Lord, para malaki yung kontrata at lalong makatulong sa pamilya. Di ba? Ang nangyayari lang, bakit hindi ito nangyayari? Umiiral yung takot natin. Na, kumbaga, parang wala tayong kumpiyansa sa Diyos na kaya niyang ibigay yun. Di ba? Alam naman natin siya, yung, hindi lang sa source of life, siya mismo ang buhay. Di ba? Binigyan tayo ng buhay dito sa mundo para mabigyan ng pagkakataon na maglingkod at tumulong sa ating kapwa-tao. Yan po ang purpose ng ating buhay dito sa mundo kasi ang dito sa mundo temporal lang yan. Hindi tayo lifetime dito kaya nga may buhay na walang hanggan. Doon tayo mag-impok, di ba? Ng walang humpay na paglilingkod sa Diyos, pagtulong sa kapwa, paggawa ng mga responsibilidad, tatay ka man, nanay ka man, single parent ka man, tita ka man, o tito ka man. Di ba? Minsan, lola pa nga, di ba? Kahit matanda na, tumutulong pa rin sa pamilya. Lalo na kung nakikita ng lola, yung kanyang anak, hindi naman responsable sa kanyang mga anak. So, yung lola, sila na yung maako, minsan lola, yan. Kahit matanda na, kumakain pa rin. Maraming ganyan, guys. Na senior na, hindi pa rin tumitigil sa trabaho dahil iniisip pa rin yung kanilang mga apo. Gaano pa kaya ang ating Diyos na nasa langit? Diba? So, yan pong ating ipanalangin para lagi tayong gabayan ng Diyos. Diba? So, Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan kayo na. Tulungan niyo po kami, Lord. Salamat sa paalalang ito, Lord, na ikaw ang nagbibigay ng masaganang buhay sa amin. Sa kabila ng, minsan nag-aalangan kami, Lord. Nag-aalangan kami, takot kami, Lord. Dahil nga sa mga mahina't makasalanan kaming tao. Tulungan niyo kami, Lord, na lalo pang manampalataya sa iyo, Lord. At lalo pang ibuhos ang aming lakas para yung sa iyong paglilingkod. At sa kapatid namin yung nanonood sa aking vlog, kung ikaw ay matinding karamdaman, physical, at emotional, at financial. Sabayin mo ko sa simpleng dasal para sa ating lahat, para sa pamilya mo, at sa personal mong buhay. Lord, i-bless niyo po yung kapatid namin nanonood kayo sa aking vlog. Lalong-lalo na po yung bedridden na, Lord, may stage 4 cancer na, o kung ano mang nagpapahirap sa kanyang katawang karamdaman, iunat niyo po, Lord Jesus Christ, ang iyong mapagpalang kamay. Yakapin niyo, Lord. Tanggalin niyo po lahat ng kanyang nararamdaman. Pagalingin niyo po. Ganun din po sa pamilya, Lord, na nagkawatak-watak, nagkasira-sira, nagkahiwa-hiwalay. Ibalik niyo po, Lord, kanilang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po, yakapin niyo po ang buong pamilya. Ganun din po, Lord, sa financial po, lalong-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala na, ultimo pagkain, pamasahe, pangbaon sa mga school, lahat ng problema, Lord. Tulungan niyo po ang aming lahat ng aming hanap buhay, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.